Pinatay ang political vlogger na si Mima Alicia sa tapat o paligid ng kanyang inuupahang bahay sa Caloocan. Marami ang unang naghinalang politika ang dahilan. Pero matapos maaresto ang dalawang umano'y hired killer, ibang kwento ang lumitaw. 2 negosyante at isang alegasyong 8 milyong pisong utang. Kung utang nga ang motibo, nasaan ang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa pamamaril? Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong mga kwento, malaking tulong ang pag-like, pag-comment at pag-subscribe sa Kwentong Kakaiba TV. Sa simpleng suporta mo, mas marami pa tayong kwentong mababalikan ng may respeto at pag-iingat. July 17, 2026. Bandang 3:00 ng madaling araw, tahimik pa ang Tierra Nova Subdivision sa Barangay 171, Caloocan. Karamihan sa mga residente ay natutulog nang makarinig ng sunod-sunod na putok. Isa sa mga lumabas upang tingnan ang nangyari ay ang kapitbahay na si Ed Eliazar. Ayon sa salaysay na inilathala ng Daily Tribune, nakita niya si Alicia na walang malay sa kalsada. Malapit sa kanya ang kanyang live-in partner. Sugatan din, ngunit conscious pa. Ang landlord na si Jesus Alboro Jr. ang nagdala sa partner sa Camarine Doctors Hospital. Nakaligtas ito sa maraming tama ng bala. Si Alicia ay hindi na isalba. 24 na taong gulang lamang siya. Hindi pare-pareho ang detalye sa mga unang balita. May ulat na kararating lamang nilang mag-partner sakay ng kotse at binaril si Alicia habang bumababa. May naunang ulat namang sinabing pumasok sa bahay ang mga gunman. Sa mga sumunod na pahayag ng pulisya, ang insidente ay inilalarawang nangyari sa harap o labas ng tirahan. Kaya ito ang pinakaligtas na masasabing kumpirmado. Inatake silang mag-partner sa labas ng kanilang inuupahang bahay at natagpuan si Alicia sa kalsada. Walang kumpletong autopsy report o crime scene reconstruction na inilabas sa publiko. Ngunit sa sumunod na direksyon ng investigasyon, pinaghinalaan ng pulisya na hindi random ang pag-atake at maaaring matagal itong pinagplanuhan. At dahil sa uri ng content ni Alicia, isang posibleng dahilan ang agad na pumasok sa isip ng maraming tao: politika. Pero bago natin sundan ang mga lalaking pinaghinalaang tumakas mula sa lugar, kailangan makilala kung sino si Alicia at kung bakit madaling naniwala ang publiko na maaaring konektado sa kanyang mga sinasabi online ang nangyari. Ang buong pangalan niya ay Alicia Lipata. Sa social media, mas kilala siya bilang Mima Alicia. Sa edad na 24, nakabuo na siya ng malaking online audience. Ang kanyang YouTube channel na Alicia Comments ay may humigit kumulang 363,000 subscribers at libu-libong videos ng suriin ng channel. Malinaw ang kanyang political position. Kilala siya bilang taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bilang kritiko ni Vice President Sara Duterte at ng mga kaalyado nito. Iniugnay rin siya sa United Vloggers and Influencers of the Philippines o UVIP. Direkta at madalas matapang ang kanyang pananalita. At sa isang online space na hati ang mga Pilipino sa politika, ang ganitong content ay hindi lamang humihila ng supporters. Humihila rin ito ng galit, away at banta. Pero ang nakikita ng publiko sa screen ay isang bahagi lamang ng kanyang buhay. Para sa kanyang inang si Sandra Lipata, anak muna siya bago vlogger. Sa mga nagpunta sa burol, may mga naglarawan kay Alicia bilang mabait at isang kaibigan. At may 4 na taong gulang siyang anak na naiwan. Sa likod ng libu-libong uploads at daan-daang libong subscribers, may isang batang maagang nawalan ng kanyang ina. Limitado ang kumpirmadong impormasyon tungkol sa pribadong negosyo at pananalapi ni Alicia. Mahalaga ang kakulangang iyan dahil pera ang kalaunang ilalagay ng pulisya sa sentro ng kaso. Pero sa mga unang araw,
Hindi utang ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay ang mga banta. Sinabi ng pulisya na nakatanggap umano si Alicia ng threats bago siya mapatay. Hindi nila inilabas kung kailan natanggap ang mga iyon, ano ang eksaktong sinabi, o kung sino ang pinaghinalaang nagpadala. Kumpirmado lamang na sinabi ng PNP na may mga banta. Hindi pa kumpirmado kung ang mga bantaring iyon ang humantong sa kanyang pagkamatay. Hindi rin iisang anggulo ang tinitignan ng investigators. Kasama rito ang political content ni Alicia, online conflicts, posibleng legal disputes, negosyo, pribadong relasyon, at isang naiulat na masalimuot na breakup. Habang wala pang pangalan ng mga suspect, kanya-kanyang hinala ang nabubuo sa social media. Para sa ilan, sapat ng political vlogger ang biktima upang tawaging political killing ang krimen. Pero ang hinala, kahit pa ulit-ulit na i-post, ay hindi nagiging ebidensya. Samantala, sa likod ng ingay online, tahimik na sinusundan ng pulisya ang iniwan umanong bakas ng mga suspect. At wala pang 24 oras, sinabi nilang mayroon na silang 2 tinutukoy na lalaki. Bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group MIMA. Tumulong din ang PNP Anti-Cybercrime Group upang suriin ang online activity ni Alicia at ang posibleng koneksyon nito sa krimen. Ayon sa pulisya, CCTV footage at paglalarawan ng mga saksi ang tumulong upang matukoy ang 2 umano'y direktang salarin. Posibleng hired killers daw ang mga suspek. Iniuugnay rin sila sa isang organized criminal group na sinasabing based in the South. Hindi pinangalanan ng grupo, kaya walang sapat na basihan para pangalanan o lagyan natin ito ng ibang label. Kung ang 2 lalaking ito ang inupahan, sino ang kumuha sa kanila? July 23, bandang alas 8:20 ng umaga. Sa Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga, inaresto ang 2 lalaking itinuturong direktang sangkot sa pag-atake. Ang una ay si alias MS, 58 anyos, na itinuturong gunman. Ang ikalawa ay si alias JA, 48 anyos, na itinuturong driver ng motorsiklo. Sinabi ng pulisya na nakuha sa operasyon ang 2 hand grenade, isang 9mm pistol at isang .45 caliber pistol. Malaking development iyon, pero hindi pa patunay na isa sa mga baril ang ginamit sa pagpatay. Akala ng marami, ang pagkakaaresto na ang pinakamalaking development sa kaso. Hindi pala. Makalipas ang 8 araw, naglabas ang PNP ng mas nakakagulat na theory. Noong July 31, inanunsyo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may natukoy na silang 2 umano'y mastermind. Hindi sila pinangalanan. Inilarawan lamang sila bilang 2 negosyanteng magpartner o couple. At ayon sa bagong direksyon ng investigasyon, hindi politika, kundi isang personal na alitan ang posibleng dahilan. Isang umano'y 8 milyong pisong utang ni Alicia sa business couple. Biglang nag-iba ang sentro ng kwento. Mula sa mga tirada at banta sa social media, napunta ang investigasyon sa isang malaking obligasyong pinansyal. Mula sa tanong na, sino ang nagalit sa kanyang political content? Naging, sino ang naniningil ng 8 milyong piso? Iniulat na ang 2 inaresto mismo ang nagturo sa business couple. At dito kailangang huminto ang mabilis na pagbuo ng konklusyon. Dahil kahit may nagsabing may utang, kailangan pa rin itong patunayan. Sa utang na umaabot umano sa 8 milyong piso, karaniwang may maiiwang dokumento o digital trail. Kontrata, promissory note, bank transfer, ledger, demand letter, chat, o kahit kasong sibil. Hanggang August 1, wala sa mga ito ang inilabas sa publiko. Hindi ibig sabihin ito na walang utang. Ang ibig sabihin lamang, hindi pa maaaring suriin kung saan nagmula ang halagang 8 milyon at kung ano ang basehan ng police theory. At kahit mapatunayang may utang, hiwalay pa ring tanong kung may murder conspiracy.
Kailangan ng tulay mula sa posibleng motibo papunta sa krimen. May tawag o chat ba sa pagitan ng couple at ng dalawang suspect? May meeting ba bago ang attack? May perang ipinadala? May testigong makapagpapatunayan na may nag-utos? Ang utang ay maaaring magbigay ng dahilan. Ngunit hindi nito nang mag-isa pinatutunayan kung sino ang nagplano at nagbayad para sa pagpatay. May hiwalay ding tanong tungkol sa mga nakuhang armas. Kailangang tugma sa ballistic examination ang baril at mga bala o basyong nakuha sa crime scene. Hanggang August 1, walang pampublikong resulta. Kaya posibleng kaugnay na armas pa lamang ang .45 caliber pistol, hindi pa kumpirmadong murder weapon. Sinabi rin ng mga investigador na minomonitor umano ng mga suspect ang galaw ni Alicia bago ang pag-atake. Kung may CCTV trail, location data, tawag o mensaheng susuporta rito, maaari itong magpakita ng pagpaplano. Ngunit wala pang ganitong records na inilabas sa publiko. Maaari ring ipakita ng CCTV kung paano kumilos ang mga suspect, ngunit kailangan pa ring maipaliwanag kung kanino nagmula ang utos. Sa puntong ito, may police theory. May dalawang lalaking nasa kustodya. May mga armas na nasamsam. Pero ang pinakamahalagang mga koneksyon, mga record sa pera, communications, posibleng bayad at ballistic result ay hindi pa nakikita ng publiko. May mga balitang gumagamit ng salitang charged, pero hindi ito otomatikong nangangahulugang may kaso na sa korte. Ang complaint ay isinusumiti sa prosecutor kasama ang ebidensya ng pulisya. Kapag nakita ng prosecutor na may probable cause, saka maaaring maghain ng information sa korte. Doon magkakaroon ng criminal case number at court branch at susundan ng arraignment kung saan magpe-play ang akusado. Hanggang August 1, sinabi ng pulisya na naghahanda o nagsasampa sila ng mga aligasyon kaugnay ng murder, illegal firearms at explosives. Ngunit wala pang pampublikong prosecutor resolution, information, case number, arraignment, play, bail ruling o trial date na natagpuan. Wala ring pampublikong pahayag mula sa depensa. Ang kanilang katahimikan ay hindi pag-amin. May presumption of innocence ang mga inaakusahan hanggang mapatunayan ang kasalanan sa korte. Kaya hindi pa tamang sabihing solved o closed na ang kaso. Sa simula, maraming naniwalang pinatay si Mima Alicia dahil sa politika. Pagkatapos, itinuro ng PNP ang ibang posibleng dahilan, isang personal na alitan, 2 negosyante, at 8 milyong pisong utang. Maaaring tama ang bagong direksyon. Maaari ring may bahagi pa ng kwento na hindi na ilalabas. Ang makapagsasabi lamang ay ebidensyang kayang tumayo sa korte. Sa gitna ng lahat ng fury, huwag nating kalimutan ang buhay na nawala. Si Alicia ay hindi lamang political vlogger o pangalan sa headline. Isa siyang 24 anyos na anak at ina. May pamilyang naghihintay ng malinaw na sagot at may isang batang maagang nawalan ng kanyang ina. Ang hustisya ay hindi paramihan ng posts o pabilisan ng konklusyon. Kailangan ito ng tamang proseso, matibay na ebidensya at katotohanang hindi mababago ng anumang kulay ng politika. Kung may ilalabas na ballistic result, court case number o dokumentong magpapatunay sa alleged death at mastermind theory, babalikan natin ang kasong ito. Kung gusto ninyo ng mga totoong kwentong maingat na sinusuri, walang dagdag, walang imbento at may paggalang sa mga taong sangkot, mag-subscribe sa Kwentong Kakaiba TV. Maging mapanuri, maging makatao, at huwag hayaang mauna ang haka-haka bago ang ebidensya. Ito ang Kwentong Kakaiba TV. Totoong kwento, kakaibang